napaka liwanag at very inspiring gospel reflection from you, Brother Angel. At ito po mga kapatid at mga kaibigan, tampok ngayon ni Kabornok sa atin, no? Ano nga ba? No? Marami sa ating naku-curious, ano nga ba talaga ang sabat nitong mga kaibigan nating SDA. So pakinggan po natin mga kapatid at mga kaibigan, si Kabornok ng Factbusters PH. Ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Isa po sa ibinigay na utos ng Diyos sa pamamagitan ni Moises sa mga taga-Israel noon ay ang tungkol po sa Sabat mga kapatid. At mababasa natin yan sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 8 hanggang 10. Ganito po ang ating mababasa. Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw, pero ang ikapitong araw, ang araw ng pamamahinga ay italaga ninyo para sa akin, ang Panginoon na inyong Diyos. Dito po sa ating nabasa, pag sinabing araw ng pamamahinga, kung sa English po ay Sabbath day mga kababayan. Ayan, so maliwanag. At yung utos tungkol po sa Sabbath day ay ibinigay po sa mga Israelita at mababasa natin yan dito po sa Exodo 21 hanggang 2. Then God gave the people all these instructions. I am the Lord your God who rescued you from the land of Egypt, the place of your slavery. Dito po sa ating nabasa, merong binabanggit ng mga tao na ni-rescue ng Diyos sa land of Egypt. Siyempre, mga Israelita po yon. At ang araw ng Sabat na tinutukoy ay sa ikapitong araw, ayon po sa ating binasa, Exodo 20, 8 hanggang 10, mga kapatid. At alam naman natin na ang utos ng Sabat at ang iba pang mga utos sa 10 utos ay para po sa mga Hudyo at mga nasa bansang Israel, mga kababayan. At yan po ang ating mababasa sa Exodo 12:49, ganito po ang ating mababasa. Isang kautusan magkakaroon sa ipinanganak sa lupain at sa taga-ibang bayan na nakikipamayang kasama ninyo. O dito po ay klarong-klaro yung utos pala, yung 10 utos at yung iba pang mga utos sa ilalim ni Moises at ang mga Israelita ay talagang para po yun sa mga Hudyo at sa mga tao na nakikipamayang kasama ng mga Hudyo. Meron po akong naalalang isang mangangaral tungkol po sa talatang ito. Sino ba yung tinutukoy natin? Di panoorin natin. Ang Biblia din po nagsabi sa atin, kasi kung inyo po ipagpatuloy panoorin yung video, ang sabi nitong isang commentator doon, ang sabi niya, sino ba ang binigyan ng Ten Commandments? Di ba Hudyo? Sino ba ang binigyan ng Sabat? Di ba Hudyo? Ang Sabat ay hindi para sa ating mga hindi Hudyo. Ang Sabat ay para lang sa mga Hudyo. Kumbaga, tayong mga Hintil, hindi tayo dapat sa Sabat ng mga Hudyo. Kapatid, pakinggan po ninyo. Ang may-ari ng Sabat hindi Hudyo. Ang may-ari ng Sabat, Diyos. Kung ano ang Sabat na dapat sundin ng mga Hudyo, ay gayon din pong Sabat o kautusan na dapat sundin din ng mga taong hindi Hudyo, katulad natin, by blood, hindi Hudyo. Patunay, hindi galing sa encyclopedia, versikulo ng Biblia. Exodo 12:49, isang kautusan. Isang kautusan lang, magkaroon sa ipinanganak sa lupaing Hudyo at sa taga-ibang bayang Hintil na nakikipamayang kasama ninyo. Hudyo ka man o Hintil, isa lang ang kautusan. Bakit? Sabi ni Pablo, Galatia 3:26,
Walang magiging Hudyo o magiging Grego man. Walang magiging alipin o maging Malaya man. Walang magiging lalaki o maging babae man. Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo. Kaya yung katwiran, hindi naman tayo Hudyo. Bakit tayo susunod? Kung ang mga Hudyo inutusan din ang mga Hudyo. Kasi ang Diyos ay sumasaklaw ng buong mundo. Napanood niyo po mga kapatid, si Cesar Dizon Jr., mga kababayan. At ayon po sa kanya, Hudyo at Hentil daw ang binigyan ng 10 utos kasama ang pangingilin ng Sabat sa araw ng Sabado base daw sa Exodo 12:49 at nakikita niyo po yan sa screen mga kapatid. Tanong, totoo ba ito mga kababayan? Susuriin po natin yan mga kapatid. Kung mabasahin po ang salin ng Exodo 12:49 sa Magandang Balita Biblia, ganito po yung sabi doon Lahat ay saklaw ng mga tuntuning ito, maging siya'y katutubong Israelita o dayuhan. Merong dalawa katutubong Israelita at dayuhan. Alam naman natin yung katutubong Israelita, mga Hudyo po yun. Pero tanong, ano ba ang tinutukoy ng dayuhan sa talatang ito, mga kababayan? Balikan natin yung binasa nating salin, yung ang dating Biblia, Exodo 12:49. Klarong-klaro yung sabi dito, at sa taga-ibang bayan na nakikipamayang kasama ninyo. Doon sa talatang kanyang binasa, hindi niya naunawaan. In-emphasize pa niya yung hentil, pero sabi nga at sa taga-ibang bayang hentil na nakikipamayang kasama ninyo. Ibig sabihin, yung tinutukoy dito, yung mga hentil na nakikipamayang kasama ng mga Hudyo. Ito talagang mga ngaral na ito, hindi niya naunawaan ang kanyang binabasa. Naku naman Ibig sabihin, tumutukoy pala ang dayuhan sa mga dayuhan na naninirahan kasama ng mga Israelita o mga Hudyo, mga kapatid. Kaya mula po sa ating analysis, hindi pa rin kasali sa mga tatalima sa pangngilin ng Sabat ang mga hentil na hindi po naninirahan kasama ang mga Hudyo. Kaya itong sinasabi ni Cesar Dizon Jr., busted! Yan! Mali! Mali po yan. Sa Biblia ba, ang pangingilin ng Sabat sa ikapitong araw ay kasama pa rin ba sa mga utos ni Kristo? Susuriin natin yan, mga kababayan. Ito, pakinggan niyo po itong mabuti, mga kapatid. Sa Exodo 23, mababasa yung unang utos. Nakikita niyo po sa screen yung Exodo 23. Idugtong pa natin yung versikulo 4 hanggang 6 na para sa mga Katoliko, ito yung unang utos. Pero sa mga Protestante, kagaya ng Seventh-day Adventist Church, yung Exodo 24 hanggang 6, yan daw ay yung pangalawang utos. Ngayon, itong mga utos na ito, mga kapatid, binanggit po yan ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 4:10 na ganito ang sabi, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Yan ngayon, puntahan natin yung pangalawang utos ng mga Katoliko sa 10 utos. Exodo 27. Ito naman ay binanggit ni Kristo sa Mateo 5:34. Punta naman natin yung susunod na mga utos. Yung utos tungkol po sa paggalang sa mga magulang doon sa Exodo Kapitulo 20 ay mababasa po sa Mateo 19:18 hanggang 19. Pati yung ikalimang utos. Huwag kang papatay. Sinabi rin niya ni Kristo, nakikita niyo sa screen. Pati yung utos na huwag kang mangangalunya. Yung sa lumang tipan, mababasa sa bagong tipan. Huwag kang magnanakaw. Yan din po. Mababasa din yan sa utos ni Kristo. Inutos din niya ni Kristo. Yung tungkol sa pagsaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Mababasa din natin yan. Sinabi rin niya ni Kristo. Ito pa. Yung tungkol po sa pangnanasang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa. Siyempre, sinambarize po yan sa Mateo 19, versikulo 19. Nakikita niyo po sa screen. Pero mukhang may kulang ata. Sa 10 utos, may isang utos po na hindi binanggit si Kristo. Bakit tanging ang pangingilin sa araw ng Sabat, hindi po binanggit yun ni Kristo? Bakit?
Ang tanging ceremonial law sa 10 utos na ito, mga kababayan, kasi yung ibang utos nating binanggit, moral law po yon. Yung nag-iisang ceremonial law sa 10 utos, mga kababayan, pinatigil na po yan ng Diyos. At yan po ang ating mababasa sa Oseas 2:11. Ganito po ang sabi. Wawakasan ko ang lahat niyang mga pagsasaya, ang kaniyang mga kapistahan, ang kaniyang mga bagong buwan, ang kaniyang mga sabat, at lahat ng kaniyang mga takdang pagpupulong. Klaro po dito sa ating nabasa, wawakasan daw ng Diyos ang mga sabat. Ano pa ba ang patunay? Babasahin naman natin ang Panaghoy 2:6. Ganito po ang ating mababasa. At kaniyang inalis na may karahasan ang tabernakulo niya na gaya ng nasa halamanan. Kaniyang sinira ang kaniyang mga dako ng kapulungan. Ipinalimot ng Panginoon ang takdang kapulungan at sabat sa Sion. At hinamak sa pag-iinit ng kanyang galit ang hari at ang saserdote. Maliwanag, mga kababayan, ipinalimot na po ng Panginoon ang araw ng Sabat ayon po sa ating nabasa. Bakit po ganun ang nangyari? Kasi di naman talaga sinusunod ng lahat ng mga Israelita ang paggunita sa araw ng Sabat. Babasahin natin ang Ezekiel 20:13. Ganito po ang sinasabi. Ngunit ang sambahayan ng Israel ay naghimagsik laban sa akin sa ilang. Sila'y hindi lumakad ang ayon sa aking mga tuntunin, kundi kanilang itinakwil ang aking mga batas, na kung sundin ay mabubuhay ang bawat isa. At ang aking mga sabat ay kanilang lubhang nilapastangan, at inisip kong ibuhos ang aking puot sa kanila sa ilang, upang ganap silang malipol. Klaro po dito, mga kababayan, yung sambayan ng Israel po, kanila pong nilapastangan ang araw ng Sabat, yung mga Sabat ng Panginoon, mga kababayan. At dahil dito, mga kababayan, meron na pong nag-supersede doon sa Sabat. At sino po yun? Di si Kristo. Mababasa natin yan sa Marcos, Kapitulo 2, 27-28. Ganito po ang sabi. At sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabat. Maniwanag po sa ating nabasa, mga kababayan. Kaya tama talaga na inilipat na ang Sabat observance sa araw ng linggo, mga kapatid. Kailan ba nangyari ang paglilipat ng Sabbath observance mula Sabado patungong linggo? Sabi ng ilang mga Seventh-day Adventist evangelist, si Constantine daw ang naglipat. So si Emperor Constantino, gumawa siya ng kanya pong pag-uutos ng lahat ng tao ay mangilin at magpahinga sa araw ng linggo. Mali po yun, mga kababayan. Katunayan, sa kanilang The Ministry Magazine January 1950 issue, sa pahina 16, ganito po ang sabi. Noong 150 AD, ang Sunday keeping ay nagsimula sa Romanong Iglesia. Dito, nabasa natin, nagsimula daw ang paglilipat ng Sabbath observance mula Sabado patungong Linggo noong 150 AD. Tama ba yan? Yung nagkokontra-kontrang statement ba yan ng mga taga-Seventh-day Adventist ay totoo? Basahin natin ang aklat na History of the Christian Church ni Philip Scaff, 1884 edition, sa page 378. Ganito po ang ating mababasa. Ang pagdiriwang ng linggo ay nagmula sa panahon ng mga apostol at mula noon ay naging batayan ng pampublikong pagsamba. Kasama ang mga impluensyang nagpaparangal, nagpapabanal at nagpapasaya sa lahat ng mga Kristiyano, lupain. Maliwanag po sa ating nabasa, ibig sabihin, ayon po sa kasaysayan, ang mga apostol talaga ang lumipat ng Sabbath observance na tinatawag pong Lord's Day mula Sabado patungong Linggo, mga kababayan. Kaya pati yung magazine, mali. Busted! Yan! Mali! Mali po yan. Ngayon, para mas maunawaan natin
itong ayaw tanggapin ng mga taga Seventh-day Adventist Church. Sa Hebreo 11, ang kautusan ay anino lamang. Klarong-klaro po, ang kautusan pala, especially yung mga ceremonial laws, ay anino po lamang. Ano ba yung tinutukoy na kautusan sa Hebreo 11? Babasahin natin ang sabi ni Apostol Pablo sa Colosas 2:16-17. Ganito po ang sabi. Kaya nga, huwag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin, o kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan, pista ng pagsisimula ng buwan, o araw ng pamamahinga. Anino lang ang mga ito ng inaasahan noon na darating, at si Kristo ang katuparan nito. Klarong-klaro ng ating nabasa, yung araw ng Sabat, na Sabado, anino na lang pala yon, at si Kristo ang katuparan nito, mga kababayan. Kaya hindi po dapat gunitain ang Sabbath observance sa Sabado. Walang ganon. Sa mga Kristiyano, ito po ay Lord's Day na sa araw ng linggo, mga kababayan. Ano pong masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na extreme episode, ako po si Caborno. At ito ang Factbusters!